Nahilingan siya ni Gina na siya muna ang maging panggabi sa kantin dahil malapit na raw ang examination period nito sa eskwelahan. Kaya dapat na hindi ito masyadong nagpupuyat. Pumayag naman siya. Naisip niyang mabuti na rin iyon dahil makakaiwas siya kay Greggy na pang-araw naman ang pasok sa pabrika. Alas 6 ng gabi ay naroroon na siya kaya inaabutan pa niya naghahapunan ang mga nasa second shift. Pagkatapos niyon ay magdamag na halos na wala silang ginagawa ng maniyang dalawa pang tindera. Paano'y sa bandang hating gabi na uli ang ulit ng maraming tao. Sa pagitan ng alas 6 at hating gabi ay paisa-isa lang ang napapagawi sa kantin na bumibili ng kape. Siguro'y pampaalis ng antok. Kaya naman ang bawat isa sa kanilang tatlo ay nakakatulog ng tig-isang oras sa magdamag. Ang uwi nila ay alas 6 ng umaga. Sa oras na iyon na marami nang nag-aalmusal ay naroon na si Natia sa luda. Wala naman siyang reklamo sa bago niyang oras ng pagtitinda. Hindi rin naman niya masasabing puyat siya dahil nakakatulog nga siya ng 1 oras sa hating gabi at sa bahay naman ay halos maghapon siyang natutulog. Maayos na nagdaan sa kanyang mga araw sa panggabing oras at nawala na sa isip niya si Greggy dahil hindi na niya ito nakikita. Pero talaga palang hindi pa rin tapos ang lalaki sa kanya. Isang hating gabi iyon na nagpaalam siya sa 2 kasama na pupunta sa CR. Walang katao-tao sa pasilyo na patungong CR dahil medyo malayo iyon sa workplace ng mga trabahador. Naghilamos pa siya bago siya lumabas ng CR para mawala ang nararamdaman niyang antok. Paglabas niyang CR ay tiwala siyang naglakad. Nadaanan niyang isang emergency door na bahagyang nakaawang. Napahinto siya. Kaninang patungo pa lamang siya sa CR ay parang sarado iyon dahil kung nakita niyang nakaawang iyon ay tiyak na hihilahin niyang pasara. Palabas ng building ang pintong iyon. Kung ganoong bukas iyon, maaaring may makapasok na magnanakaw sa pabrika. Hindi man siya empleyado ng pabrikang iyon, ay gusto na niyang magmalasakit dahil parang bahagi na rin sila ng kumpanya. Ang kumpanya siyempre ang dahilan kung bakit nakakapagkantin doon ng kanyang tiyahin. Lumapit siya sa pinto para isaira iyon, pero sa pagkagulat niya, bigla na lamang may 2 kamay ang lumusot sa awang ng pinto at bigla siyang hinila palabas. Sa pagkabigla ay hindi niya nagawang makapanlaban, kaya nahila siyang palabas ng 2 kamay. At bago pa siya makagawa ng ingay, ay natakpan agad ng kanyang bibig ng may-ari ng 2 kamay. Siyak siya nang makilalang may-ari ng mga kamay na iyon, si Greg. Nangingislap sa katuwaan ang mga mata nitong nakatunghay sa kanya habang hila siya nito palayo sa lugar na iyon. Mahigpit na higpit ang pagkakahawak sa kaya hindi siya makapiglas. Damuhan ang lugar na iyon, madilim at maraming halaman. Tingnan ko ngayon kung may magagawa ka. Nakangising sabi nito habang kinakaladkad siya, palayo sa may pinto na nakalimutan itong isara. Sa dako paroon na may matataas na talahib ay huminto sila at pilit siyang inihiga ng lalaki sa lupa. Higit itong malakas sa kanya kaya wala siyang nagawa. Nang makahiga na siya naglabas ito ng baril at itinutok sa kanya. Subukan mong sumigaw at titiyan ko sa iyong matatapos ang masasayang araw mo sa mundo. Banta nito. Hintakot naman siyang napatitig na lamang dito. Anong gagawin mo sa akin? Nadalhin lang naman kita sa langit. Sagot nito at saka sinundan ng malulutong na tawa. Pagkawan ay sinimulan nitong damhin ang masiselang parte ng kanyang katawan. Sabik na sabik nitong ipinasok ang isang kamay sa ilalim ng kanyang palda. Nang maramdaman niyang dumakot ito sa loob ng kanyang underwear, napakaslit siya. Pero maagap na idinikit nito sa sentido niyang dulo ng baril nito. Huwag kang magkakamali. Banta nito sa kanya. Bahagyang kumikinig ang katawan nito sa kahayukan. Napakasama mo. Hindi siya pinansin nito. Ipinagpatuloy lang ang ginagawa sa loob ng kanyang palda. Nang magsawa ay bigla nitong hinalbot ang kanyang blouse na agad na pang napunit. Lumantad sa lalaki ang kanyang dibdib na nababalutan lamang ng manipis na bra. Kahit na madilim ay nakita niyang lalong lumalim ang pagkahayok ng mukha ng lalaki. At talagang isusubsob na nito ang mukha sa kanyang dibdib nang makarinig sila ng mga boses buhat sa pinanggalingan nilang pinto. Shit! Galit na napamura ang lalaki. Nakalimutan kong isara ang pinto. Hindi siya makalingon para tingnan ng may-ari ng narinig na boses dahil baka siya barilin ng lalaki kung kikilos siya. Pero may narinig pa siyang ibang boses na hindi naman niya maunawaan ang sinasabi dahil nakakubli sila. Iisa lang ang tiyak niya. Hindi lang isang tawang nakalabas sa pinanggalingan nilang pinto. Huwag kang gagawa kahit munting ingay at papatayin kita. Banta sa kanya ni Greggy na lalo pang idiniin ang baril sa kanyang sentido. Kung magagawa lang sana niyang ikilos ang kahit isang kamay para makalikha ng ingay, pero hindi niya magagawa dahil nakadagan doon ang mga tuhod ng lalaki. Kailangan niyang makagawa kahit munting ingay
para matawag ang pansin ng mga lalaking iyon. Kapag nagbalik ang mga yun sa loob at isinara ang pinto, ay tiyak na makukuha ni Greggy ang gusto. Pero kung may pag-asa siya, dahil papalakas ang mga boses na naririnig niya, ibig sabihin ay papalapit sa kanila ang may-ari ng boses. May malinaw na siyang narinig at may nakikita siya sa sulok ng kanyang mga mata. Liwanag na naglililikot, nanggagaling marahil sa flashlight. Ibig sabihin ay may dalang flashlight ang may-ari ng narinig niyang boses. Dalangin niyang mailawan sana sila. Panay ang tawag niya sa mahal na birhen para siya sa kluluhan. Palagay ko'y nakalayo na yun kung sino man iyon. Dinig niyang sabi ng isang boses. Pero parang dito nagdaan dahil bali ang mga damo dito eh. Sagot naman ng isa. Damang-dama niya ang mabigat na paghinga ni Greg. Alam niyang alalang-alala ito na makita sila doon. Ang mabuti patingnan natin hanggang doon sa bakod. Sabi ng unang boses na narinig niya. Mabuti pang sagot ng ikalawa. Dahil kinasindak ni Greg. Tiyak na makikita sila ng mga yun kapag nagpatuloy siya para maglakad ang ito hanggang bakod. Para tuloy na limutan na siya ni Greggy sa nervyos. Itinaas nito ang baril para siguro barilin ng unang taong makikita nito. At iyong pagtaas nitong ng baril ang nagawa niyang samantalahin. Hindi niya alam kung paano niya nagawa, pero mabilis na tumaas ang dalawa niyang paa at tinamaan ng isa niyon ang kamay ng lalaking may hawak na baril. Napamura si Greggy dahil tumilapon ang baril. Doon, sigaw ng isa sa mga papalapit sa kanila. Sinabayan na niya ng sigaw pero bigla siyang sinuntok ni Greggy sa mukha. Nasapul siya kaya agad siyang nawala ng malay. Nasa bahay na siya ni Tia Salud nung pagbalikan siya ng malay. Si Tia Salud ay sa pangkatulong sa bahay ang namulatan niya. Saglit na parang blanco ang kanyang mukha. Nagtaka pa nga siya nang mamulatan ng dalawang babae na nakaupo sa silya sa tabi ng kanyang kama. Parehong nasa mukha ng dalawang malaking pag-aalala. Anong nangyari, Tiyang? Tanong niya. Hindi mo ba natatandaan? Munti ka nang marip ng walang hiyang Greggy na yun. Sukat doon ay parang agos ng tubig na rumaragas ang nagbalik sa kanyang isip ang mga pangyayari. Ano ho ang nangyari, Tiyang? Ang huling natatandaan ko'y sumigaw ako at sinuntok ako ni Greggy sa mukha. Noon na ako nawala ng malay. Nakurim rin niya. Mabuti na lang pala tiihi yung isang security guard at may nakasabay itong dalawang lalaking trabador na iihi din. Nakita ng mga ito na bukas yung emergency door doon sa may pasilyo. Naisip marahil na may ibang taong nakapasok kaya lumabas silang tatlo para magsiyasat. Napapikit siya sa malaking pasalamat. Hindi pa rin siya pinabayaan ng mahal na birhen. Yun ngang sigaw mo ang nakapagligtas sa'yo. Gulat na gulat nga raw ang tatlo nang makitang si Greggy, ang lalaking kasama mo. Nanlaban pa raw ito at ipinanakot sa tatlo ang kanyang posisyon, pero hindi naman nakatakot ang tatlo. Hayon mukhang matatanggal siya sa trabaho at baka makulong pa. Napayak siya sa balitang iyon, pero ang sabi niyong gwardya, nagbanta raw si Greggy sa'yo, hindi pa raw siya tapos sa'yo. Oo, at ako'y natatakot kaya ang maipapayo ko sa'yo, bumalik ka na muna sa uli sa Oriani. Gusto nga kitang naririto dahil malaking tulong ka sa akin, pero ayoko namang mapahamak ka pamangkin. Napapikit na naman siya. Ano pa nga ba ang gagawin niya, kundi ang umuwi na lang uli sa Oriani? E tiyang hindi ho ba naman napag-iinitan yung kantin ninyo ng management dahil sa nangyari? Na huwag mong alalahanin iyon. Matatag ang tayo ng kantin ko dahil doon mismong may-ari ng pabrika ang kausap ko doon, hindi ang management. Mabuti naman ho. Nagkakaalala kasi akong wala kang dapat ipag-alala, Mirinya. Maayos ang lahat. Nakausal siya ng pasasalamat sa mahal na birhen. Kinailangan niyang umuwi ng Oriani kahit ang totoo ay nag-i-enjoy naman siya sa pagsama sa pagtitinda sa kanyang Tia Salud. Masaya na talaga siya doon dahil marami na siyang kakilaya. Maayos din naman ang sweldong ibinibigay sa kanya ng tiyahin at dahil nalilibang siya ay pansamantalang wala sa kanyang isip ang nangyari sa kanila ni Obed. Pero dahil sa nangyari sa kanila ni Greggy ay napilitan na talaga siyang umuwi. May banta pa sa kanya ang lalaki kaya natatakot na siyang manatili pa sa Maribeles. Hindi naman kasi nakulong si Greggy dahil hindi na sila nagreklamo. Naisip nila ng kanyang tiyahin na makakaladkad lang siya sa kahihiyan kung magre-reklamo pa sila. Total ay hindi naman nagtagumpay si Greggy sa tangka sa kanya. Pagbaba niya ng tricycle sa harap ng kanilang gate ay agad niyang napansin ang parang building na itinatayo sa malaking bakanting loteng kaharap ng kinatitirikan ng bahay nila. Bakod na rin ang hollow blocks na hanggang dibdib ang buong lote. Sinalubong siya ng kanyang inang si Dit at saka ni Dit si Minda. Agad siyang nagmano sa kanyang ina at ibinigay dito ang pasalubong na padala ng kanyang Tia Salud. O bakit napauwi ka? Tanong sa kanya ng kanyang inang. Mamaya ko na lang ho ikukwento sa inyo, inang. Gusto ko magpahinga muna.
O siya, sige at pumanhi ka na muna sa kwarto mo. Magpahinga ka, tatawagan ka na lang namin kapag kakain na tayo ng tanghalian. Pumanhik na siya. Sinamahan na siya ni Ditsi Minda at ito na ang nagdala ng kanyang bag. Ditsi, ano yung tinatayo sa bakanting lote? Gagawin daw yatang pagawaan. Pagawaan ng ano? Ewan ko ba kung anong pagawaan? Ayaw namang sabihin ng mga nagsisigawa at tayo daw ipasabi ng may-ari. Sino ba ang may-ari? Naku, ewan. Hintay na lamang nating matapos at nang malaman natin, baka sakaling makapasok pa tayo dyan pag nagkataon. Sana nga pero hindi naman mukhang pabrika eh. Hindi nga. Papayag ba naman ang mga taga rito na magtayo ng pabrika dyan? Bahayan itong lugar na ito. Teka, bakit tila yata dala mo na ang lahat ng damit mo? Hindi ka na mababalik doon. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama at malungkot na tumingin sa kapatid. Naupo na rin sa tabi niya si Ditsi Minda ng maramdamang maibigat ang dahilan ng kanyang pag-uwing iyon. Ikinuwento niya ang nangyari. Mabuti naman pala at hindi ka nakuha ng lalaking iyon. Oo nga, Ditsi. Nagpapasalamat nga ako sa mahal na birhen eh. Nabanggit mo ang mahal na birhen. Paano ba ang gagawin natin dun sa ipinagawang damit ni Obet para sa birhen? Di gawin na natin, ate. Nandiyan na naman ang lahat ng gamit niyon eh. Saka may sobra pang ang pera. 30,000 kasi ang binigay sa akin. Di simulan na natin bukas dahil katatapos lang namin ni Joanna yung huling tanggap ng tiyang. Sige.